Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Agaton. Taong 1997. Probinsya ng Aklan. Isang umaga sa baryo ni Agaton. 13 taong gulang. May dayong dumating na nagmula sa lumang tulay papunta sa kanlurang bahagi ng baryo. Marahan itong naglakad papalapit sa tindahan ni Aling Aida. Magandang araw ho. Ako nga po pala si Gabriel. Kakarating ko pa lang po galing sa bayan eh. Magtatanong lang ho sana ako. Meron po bang pinapaupahang bahay dito? Wala na po yung kaibigan ko dito eh. Gusto ko sanang tumira sa lugar. Kahit ilang buwan lang. Wala na akong ibang matutuluyan eh. Wika ng dayo na nagpakilala sa pangalang Gabriel. Tinitigan ito ni Agaton mula ulo hanggang paa. Kakaiba ang kasuotan ng dayo at may punto ang Tagalog. Magandang araw naman sa'yo, Ginoo. Ganun ba? Sakto ang natanungan mo. Narito yung anak ng may paupahan. Diyan lang sa may looban, oh. Teka nga. Agaton, narinig mo ba yung sinabi ng lalaki? Naghahanap daw siya ng mauupahan. Pakisamahan naman sa tatay mo. Sa pagkakaalam ko, bakante yung katabi niyong bahay eh. Maigi pang isama mo siya. Sige na. Utos ni Aling Aida sa binata. Saglit lang po Aling Aida. May tatanong lang po ako sa kanya. Mahirap na po eh. Baka kasamahan niya yung mga aswang na sinasabi ni tatay. Dumadayo daw yung mga yun sa baryo natin eh. Manong, saan po ba kayo galing? Bakit dito nyo po napili? Tsaka teka, ano bang laman niyang bag nyo? Napakalaki naman po niyan. Kung may balak po kayong masama sa amin, mag-isip na po kayo ha. May baril po ang tatay ko. Pananakot ni Agaton. Dahil bata malikot ang imahinasyon ni Agaton at ugali ng ipagyabang na may barilang ama. Ngunit hindi naman nagsisinungaling ang bata na may aswang na gumagala sa lugar. Isang buwan ang nakalipas nang mapabalita ang ilang insidente ng pagpapakita ng aswang sa iilang residente sa Karatig Barangay. Ngunit bigla ang sumabat si Aling Aida. Hoy Agaton, ayang ka na naman sa pananakot mo. Nako, lagot ka talaga kapag nalaman ng tatay mo yung ginagawa mo sa mga dayo dito. Sige na, samahan mo na yan. Muling utos ni Aling Aida. Ayos lang po. Bata pa eh. Malikot ang imahinasyon. Huwag kang mag-alala bata. Hindi ako aswang. Sinisigurado ko sa'yo yan. Tugon ni Gabriel. Sabay kain ng dalang mani. Pinakita niya pa ang sandamakmak na bawang at sinubo sa bibig. Oh, nakita mo na Agaton. May aswang bang kumakain ng napakaraming bawang? Oh sige nga. Ang mabuti pa eh. Umalis na kayo't samahan mo na itong si Daniel sa tatay mo. Wika ni Aling Aida. Aling Aida, Gabriel po ang pangalan niya, hindi Daniel. Pangalan po yun ng asawa mo eh. Ang layo naman po ng itsura ni Mang Daniel dito kay Kuya Gabriel. Wika ng bata. Habang papalayo at sinenyasan si Gabriel na sumunod sa kanya. Habang naglalakad ang dalawa,
Nagtanong si Gabriel patungkol sa sinasabing aswang ni Agaton. Bata, ano ba yung tungkol sa aswang na sinasabi mo? Meron na ba kayong nakita dito? Ilan ba sila? Anong itsura? At isa pa kailan ba nagsimulang manalasa ang mga aswang sa baryo nyo? Tanong ni Gabriel. Wala pa naman po. Pero ang sabi ni tatay, may nabiktimang mag-asawa sa kabilang barangay habang nasa daan. Isusugod po sana sa paanakan yung asawa. Kaso, pareho silang namatay. Pero wag po kayo matakot ha. Matapang si tatay at siguradong matatakot sa kanya yung mga aswang na yun. Pero iniiwasan ng mga taga rito yung dulong parte ng baryo Ayon sa mga matatandang nagsasaka sa bandaron may kakaibang uri ng aso na madalas nilang nakikita. Naglalakad sa tuwing magdadapit hapon. Sa oras na makita ang asong yon, matapos po nun may mga nawawalang manok at baboy sa baryo namin. Ayon sa mga may-ari may nakikita po silang nakakatakot na anino. Dumadaan sa bakuran nila. Di wala nga pong ingay maging yung mga nawawalang alaga nila. Wala naman po naglalakas ng loob na lumabas para hulihin. Natatakot sila na makakita ng aswang Yung isa naman pong lugar na iniiwasan tuwing gabi, yung dinaanan niyo pong tulay, mas nakakatakot po doon. Hindi hayop yung binibiktima ng manananggal kundi mga inosenteng tao. Mga walang malay na bata na gusto lang maglibang at mamasyal. Pagsasalaysay ni Agaton. Nakuha ang atensyon ni Gabriel sa mga huling salitang binitawan ni Agaton. Tila naranasan ng bata na makita ang manananggal sa tulay. Ngunit kahit ganun pa man, hindi na nagtanong pa si Gabriel at ayaw niyang mas lalo itong matakot. Ganun ba? Mabuti naman at marunong makipaglaban ng tatay mo sa aswang Bata, kaya pala matapang ka rin no? Wika ni Gabriel. Hindi pa po nakakakita ng aswang si tatay. Saka alahero po ang tatay ko. Pero may baril siya. Kaya alam kong kaya niyang kalabanin yung mga aswang na yon. Tugon ni Agaton. Halata ni Gabriel ang paghanga ng bata sama. Ngunit base na din kay Agaton, walang karanasan sa pakikipaglaban ang ama at baril lamang ang may pagmamalaki nito. Nang marating nila ang bahay ni Agaton, naroon ang ina at nagsasampay, habang ang ama naman nasa balkonahe at may kinukumpuning gamit sa tahanan. Tay, si Kuya Gabriel po pala. Naghahanap daw na mauupahan Pinasamahan po sa akin ni Aling Aida. Huwag po kayo mag-alala. Maayos naman po siya Nasabihan ko na din na may baril kayo. Natakot nga po Wika ni Agaton. Napangiti na lamang si Gabriel sa sinabi ng bata. Magandang araw po. Ako nga pala si Gabriel. Kakarating ko lang po sa baryo nyo. Kaso wala na po yung kaibigan ko dito Wala na po akong matutuluyan kaya sana nagbabakasakali ako makaupa muna ng matutuluyan. Kahit po 1 buwan lang. Wag ko kayo mag-alala. May pangbayad naman po ko Wika ni Gabriel. Garon ba? Sakto ang dating mo. Bakante ang bahay na nadaanan nyo ni Agaton. Kakalis lang ng pamilyang nakatira dyan nung nakaraang araw. Hindi ka naman pugante Ayoko ng sakit ng ulo Sobra na nga ang dulot na abala ng mga aswang. Ayaw na naming magdagdag pa ng problema. Wika ni Tatay Doming. Napakamot naman sa batok si Gabriel. Sa isip niya,
Walang dudang tatay nga ito ni Agaton. May pinagmanahan ang pagiging sigurista ng bata. Oo, wag po kayong mag-alala. Sisikapin kong wag maging sakit ng ulo nyo. Isa po kong panday. Kung meron po kayong ipapahasang kagamitan, mura lang naman po ako maningil. Tugon ni Gabriel. Natuwa naman si Tatay Doming sa narinig. Napakarami niyang kutsilyo at itak na kinakalawang na dahil sa kapurulan at hindi na nagagamit. Nagkasundo ang dalawa sa presyo. Kagad namang binayaran ni Gabriel ang pang-isang buwang upa. Matapos yon, sinamahan na siya ni Tatay Doming at Agaton sa titirahan. 10 metro lamang ang distansya sa bahay ng alahero. Simpleng tahanan lang na may isang kwarto at maliit na bakuran. Nang maiabot ni Tatay Doming ang susi ng bahay, iniwan na nito si Gabriel kasama si Agaton. Tinamaan ng kurisidad ang bata. Nais makita ang laman ng bag ni Gabriel. Kuya Gabriel, di ba ho panday kayo? Marami na ba kayong nagawang patalim? Magpapanday po ba kayo sa lugar namin? Marunong din ho ba kayong makipaglaban sa aswang, kagaya ni tatay? Mga katanungan sa isip ng bata. Habang si Gabriel naman, abala sa paglabas ng mga gamit. Nakita ni Agaton ang isang uri ng sandata na ngayon lamang nakita. Tinitigan niya itong mabuti at halos idikit pa ang mukha sa sandata. Ano po bang tawag dyan, Manong? Ang ganda po eh. Saka ngayon lang ako nakakita ng ganyang itak. Saan niyo ho ba yung ginagamit? Muling tanong ni Agaton. Hindi itak ang tawag dito, bata. Isa itong kalis. Bigay sa akin ng isang kaibigan. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Sabihin na lang natin na pangpaswerte ko itong kalis. Tugon ni Gabriel. Inilabas nito ang sandata sa lalagyan. Nakita ni Agaton ang walang singkinang at singkinis na sandata. May mga nakaukit din doon na salita na nakabaybayin. Kaya hindi ito nabasa ni Agaton. Hanggang sa matabig ng bata ang ilang kagamitan ni Gabriel. Lumabas ang itim na libreta. Sa sobrang liit kasya lang ito sa isang palad. Bago pa man ito mapulot ni Agaton, mabilis na itong nakuha ni Gabriel. Maya-maya pa narinig na ng bata ang ina at pinapauwi na siya. Kinagabihan, walang ginawa si Agaton kundi ang tumingin sa bintana. Nakatitig sa bagong kapitbahay. Labis siyang namamangha sa mga kagamitan nito. Nais na muling bumalik doon para makausap si Gabriel. Subalit napagsabihan ito ng ina na hayaang magpahinga ang dayo at bukas na lamang gambalain. Ngunit nang isasara na sana ni Agaton ang bintana, nakakita ito ng isang figura na tila nakamasid na pabalik sa kanya. Nakatayo sa puno na tila nakatayo lamang habang nakatitig. Pilit namang sinipat ni Agaton kung anuman ang nilalang na naroon. Nang makita na naglakad yon papunta sa bahay ni Gabriel, inakala niyang nagpapahangin lamang kaya hinayaan na ito ng bata. Kinabukasan, maagang napulabog ang tahanan ni Agaton. Pakisigurado hong nakakandado ang mga pinto nyo bago matulog. Nabalitaan ko sa labas kanina. Nandito na sa ating baryo yung aswang. Kagabi lang, nabiktima ang mga alaga ni Fredo. Naubos ang mga manok sa likod bahay. Ang nakakabahala, wala silang narinig na ingay ng mga manok. Kaya ikaw, Agaton, iwasan mo ang bagala sa gabi.
kung ayaw mong ikaw ang sunod na maging hapunan ng aswang. Wika ng ama. Dahil sa narinig, muling pinagdudahan ni Agaton si Gabriel. Sigurado ang bata na may nakita siyang tao kagabi papunta sa bahay ng estrangherong nangungupahan sa kanila. Hinala niya, may kinalaman sa pagkawala ng mga manok si Gabriel. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya ito kukumprontahin. Naisip niyang manmanan muna si Gabriel at hulihin sa akto habang ginagawa ang pangaaswang. Sigurado akong mambibiktima ulit yung aswang mamayang gabi. Wika ni Agaton sa sarili. Naniniwala ang bata na aswang si Gabriel. Kaya nang lumabas ito kagad na sumunod si Agaton. Nakita niya itong pumunta sa tindahan ni Aling Aida. Bumili ng maiinom at naupo sa tapat ng tindahan. Matyagang nag-antay si Agaton sa kabila ng mga lamok na pumapapak sa kanya. Matapos uminom ni Gabriel, muli itong naglakad. Napansin ni Agaton na bitbit nito ang kalis na nagmukhang tungkod ng matanda. Naglakad si Gabriel papunta sa madilim na bahagi ng baryo. Nagdadalawang isip si Agaton kung susunod pa. Sobrang dilim at natatakot siya na baka bigla na lang mag-anyong aswang si Gabriel. Habulin siya at biktimahin. Ano kayang gagawin ni Kuya Gabriel sa burol? Wala namang tao Tsaka wala siyang mabibiktima doon. Wika ni Agaton sa sarili. Naduduwag man, pinili ni Agaton na sumunod pa rin kay Gabriel. Nang marating ng lalaki ang dulo ng baryo, bigla itong tumigil sa gitna ng daan. Matapos yun, naupo sa gitna at nanatili. Habang si Agaton naman, nasa isang tambak na mga kahoy at tahimik na nagmamasid. Naroon lamang si Gabriel at hindi na gumalaw. Hanggang sa makakita siya ng nilalang na naglalakad palapit kay Gabriel. Bumuka ang bibig ng binata at ng nilalang, kasabay ng pagkumpas ng kamay. Matapos yun, bigla na lamang bubigat ang mga talukap ng mata ng bata at hindi na malayang nakatulog siya sa daan. Nang magising, naroon na ito sa tahanan at nasa loob ng kwarto. Nay? Tay? Ano ang nangyari? Paano po ako nakauwi ng bahay? Tanong ni Agaton. Nagtataka pa rin ang bata kung paano yun nangyari. Ako ang dapat magtanong niyan sa iyo, anak. Bakit naisipan mong matulog sa labas ng pinto natin? Kung hindi pa pala kami nagising para mamalengke, hindi pa namin malalaman na nasa pintuan ka natulog. Tugon ng ama. Labis ang pagkabigla ni Agaton. Sigurado siyang naroon ito sa lugar kung nasan si Gabriel at yung nilalang. Dahil naguguluhan sa mga nangyayari, kagad niyang pinuntahan ang tahanan ng binata. Nadatnan niya itong nakaupo lamang sa sala at nagkakape. Nakatingin ito kay Agaton habang naglalakad papalapit ang bata. Kuya Gabriel, magandang umaga po. Anong nangyari kagabi doon sa dulo ng baryo? Alam ko po pinapanood kita habang nakaupo sa gitna ng daan. Sigurado po ako, hindi ako nagkakamali. Wika ni Agaton habang nakakunot ang noo. Magandang umaga din, bata. Ano bang sinasabi mo? Narito lang ako sa bahay buong magdamag. Tsaka, ano naman ang gagawin ko sa dulo ng baryo nyo ng 10 oras ng gabi? Mamaya maaswang pa ako doon. Tugon ni Gabriel.
Natigilan si Agaton. Napapaisip kung panaginip lamang ang lahat ng nakita o nagmamaang-maangan lamang talaga si Gabriel. Muling naglakad si Agaton pauwi ng tahanan at marami ang mga katanungan sa isipan. Paano naman ako napunta sa pinto? Imposibleng naglakad ako ng tulog at nanaginip lang. Dito maaari. Kailangang mapatunayan ko ang hinala ko kay Kuya Gabriel. Wika ni Agaton sa sarili. Sinigurado ng bata na sa susunod na tangkain niyang sundan si Gabriel, hindi na siya makakatulog at magdadala ng maraming kalamansi na natutunan sa lolo. Ayon sa matanda, noong araw na nanilbihan siya bilang bantay, meron siya palaging dala na kalamansi. Kapag inaantok sa madaling araw, naglalagay ito ng maliit na hiwa sa daliri at papataka ng kalamansi. Iyon ang nasa isipan ni Agaton. Hinala niya may kung anong kakaibang ginagawa si Gabriel, kaya hindi niya napigilang makatulog. Nang sumunod na gabi, habang abala ang mga magulang sa pag-uusap, muling nakatanaw si Agaton sa bintana. Inaabangan kung lalabas ba si Gabriel. Subalit walang paggalaw sa tahanan nito. Dahil bandang 7:00 pa lamang, nakabukas pa ang mga pintuan. Naisipan niyang pumuslit at silipin kung ano ang ginagawa ni Gabriel. May isang parte sa bahay na paupahan na may maliit na butas kung saan kita ang sala. Papunta na sana si Agaton nang mapansin na may asong marahang papalapit sa bakura ng bahay ni Gabriel. Ngunit napahawak sa bibig ang bata nang makita na mula sa malaking aso, nagpalit ito sa anyong aswang. Dahil sa takot kumaripas siya ng takbo pauwi sa tahanan at kagad na nagsara ng pinto at mga bintana. Nay, tay, may aswang sa labas. Nakita akong papunta sa bahay ni Kuya Gabriel. Ano pong gagawin natin? Tama nga ang hinala ko sa kanya. Aswang si Kuya Gabriel. Wika ni Agaton. Nakita ng mga magulang ang takot at panginginig ng bata. Kaya pinakalma nila muna ito at pinainom ng tubig. Ano bang nangyayari sa iyo, Agaton? Anong aswang ba ang sinasabi mo? Kakapakinig mo yan ng mga nakakatakot na kwento sa radyo. Paanong magiging aswang si Gabriel? Ikaw na din ang nagsabi na nakilatis mo na. Tsaka nakausap ko si Aling Aida. Nakita niya mismong kinain ni Gabriel yung napakaraming bawang sa harap niyong dalawa. Tugon ng ama. Habang naglalakad ito papunta sa bintana at akmang sisilip sana sa butas para makumpirma ang sinasabi ni Agaton. Wala naman akong nakitang aswang sa tapat ng bahay ni Gabriela. Ikaw, Agaton, ha? Kung ano-anong pumapasok sa isipan mo. Ang mabuti pa maghugas ka ng paa at pumanik sa higaan mo. Bukas sumama kang magsimba sa nanay mo nang mabawasan yung pag-asutil mong bata ka. Dagdag ng ama. Wala nang nagawa si Agaton kundi ang sumunod. Kinabukasan, maaga silang nagsimba para makinig ng misa. Nagulat naman ng bata nang makita si Gabriel na naroon din at nagsisimba. Mas lalong naguluhan si Agaton dahil kaya palang magsimba ng mga aswang. Nangamba ang bata dahil hindi pala natatakot ang mga nilalang sa krus. Nakita pa ni Agaton na nawisikan ito ng banal na tubig. Ngunit hindi umusok kagaya ng inaasahang mangyari. Katulad sa mga kwentong napapakinggan sa radyo.
Kung gayon walang bisa sa mga aswang ang krus at banal na tubig. Sigurado akong baril lang ang makakapuksa sa kanila. Wika ni Agaton sa isipan. Malaki ang tiwala ni Agaton sa baril ng ama. Paniniwala niya, ito lamang ang makakapagsalba sa kanila laban sa aswang. Nay, maaari po ba tayong bumili ng asin at mga kalamansi bago umuwi? Tanong ni Agaton. Agaton anak, tungkol na naman ba ito sa aswang? Ikaw talaga. Kaya bata-bata mo pa Suliranin na ng matatanda ang pinoproblema mo. Hayaan mo na ang mga otoridad na rumisolba ng problema ng baryo natin. Pero sige, ibibili kita ng asin at kalamansi. Pero ayokong malaman na may kalokohan ka na namang ginagawa ha. Tugon ng ina. Habang nasa palengke, napansin ni Agaton na naroon din ang kanilang kapitbahay na si Gabriel. Nag-aalala ang bata. Iniisip nitong sinusundan siya ni Gabriel at kinukutuban na sa gagawin ng bata. Agaton, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka sumisiksik dyan? Para kang nakakita ng multo Umayos ka nga. Wika ng ina. Magsasalita pa sana si Agaton ngunit tila nanigas ang bata nang marinig niya si Gabriel na nagsalita. Magandang umaga ho sa inyo. Tignan nyo nga naman po ang pagkakataon, no? Namimili rin ho pala kayo? Bungad ni Gabriel. Hindi nakapagsalita si Agaton at nakayuko lamang. Hindi nagtagal. Umalis na din si Gabriel. Niyaya na rin ito ng ina na umuwi. Bandang hapon naghanda na si Agaton. Malakas ang kutob niyang may gagawin muli si Gabriel na hindi maganda mamayang gabi. Nang makita ni Agaton na abala ang ama sa bisita na may ipinapagawang alahas, dahan-dahan itong pumunta sa silid ng ama. Kinuha ang baril na nasa tokador. Inilagay niya ito sa bag at sinilid naman yun sa likod bahay kasama ng asin at kalamansi. Plano niyang doon dumaan mamaya para hindi mapansin ng mga magulang. Magdadahilan itong matutulog na at isasara ang kwarto. Kahit may harang na bakal ang bintana nito, nagagawa niyang ilusot ang katawan. Atay, matutulog na po ako ha. Medyo masama po yung pakiramdam ko Huwag niyo na po akong gisingin. Bukas na lang po ako kakain. Wika ni Agaton. Nagpapanggap pa itong umuubo para maging makatotohanan ang pagganap. Nang makapagpaalam kagad itong pumunta sa kwarto, isinara ang pinto. Mabilis na lumapit sa bintana at lumusot. Ni hindi na inisip ni Agaton ang panganib kung sakaling totoo ang hinala na aswang si Gabriel. Mas lumakas ang loob ng bata dahil dala niya ang pinagmamalaking baril ng ama. Nang tuluyang makalabas, kagad nitong kinuha ang bag at buong ingat na naglakad habang nagtatago sa mga puno. Nadinig din niya na naroon si Gabriel sa loob ng tahanan. Matyaga itong naghintay sa gilid habang nakatago sa malaking puno ng mangga. Nang hindi na makatiis, nilapitan niya ang bahay at sumilip sa butas. Nakita niyang nilalantaka ni Gabriel ang karne. Dinidilaan pa ang platong pinaglagyan nito. Nanginig si Agaton habang pinagmamasdan ang lalaki. Nang matapos, napalingon si Gabriel sa direksyon niya. Kinuha nito ang kalis at papalabas na ng bahay. Mukhang ito na nga ang pagkakataon ko. Sinasabi ko na nga ba
Maghahanap na naman siya ng mabibiktima. Tignan lang natin kung makaligtas ka pa sa bala ng baril ni tatay. Wika ni Agaton sa isipan. Ganon muli ang ginawa ni Agaton. Sinundan niya ito habang papunta sa tindahan ni Aling Aida. Aling Aida, magandang gabi po. Pabili nga ho ng soft drinks at sigarilyo. Medyo napadami po yung kain ko eh. Ayaw mo ba? Wika ni Gabriel. Mabuti naman at mukhang nasanay ka na sa baryo namin. Kumusta naman ang pakikitungo ng pamilya ni Agaton sa'yo? Pagpasensyahan mo na lamang ang anak nilang si Agaton ha. Mabait naman yun. Makulit nga lang. Tsaka kakaibang mag-isip kumpara sa ibang bata na kaedad niya. Tugon ni Aling Aida. Ayos lang naman po. Mabait ang mga magulang ng bata. Kaso, mapusok itong si Agaton eh. Tsaka padalos-dalos ko umaksyon. May naikwento ho ba sa inyo ang bata? Tanong ni Gabriel. Malinaw namang naririnig ni Agaton ang pag-uusap. Kasalukuyan itong nasa likod ng tindahan ng ale. Normal naman yang si Agaton. Napakabibo pa nga at masiyahin. Pero isang araw, 3 taon na ang nakalilipas. Namatay ang matalik niyang kaibigan na si Isabel. Ayon sa bata, pauwi na sila galing ng eskwela. Kaso naisipan nilang mamitas ng santol sa daan. Inabot sila ng dapit hapon sa pamimitas. Hindi nila namalayang gabi na pala. Ayon sa kwento ni Agaton, habang naglalakad may nakasalubong sila na matandang babae. Binati pa nga sila tsaka nagtanong kung pwedeng makahingi ng santol. Matapos nilang mabigyan, umalis din naman kagad. Pero nung makalagpas sila ng tulay, yung dinaanan mo papasok dito, bigla na lang dinagit ng taong ibon yung kaibigan niyang si Isabel. Hindi na nakita pa yung bata. Kaya simula noon, hirap nang magtiwala sa mga taong napapadaan dito sa baryo si Agaton. Lahat ng bagong muka, iniisip niyang aswang at kaya siya naging ganyang kakulit. Simula nang mangyari yon, hindi na yan nakipagkaibigan sa kahit kanino. Natakot na yatang maulit yung nangyari kay Isabel. Pagsasalaysay ng tindera. Natahimik naman si Gabriel sa nalaman. Maging si Agaton ay naluluha pa habang naaalala ang mga nangyari sa kanya. 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ayon kay Agaton, hindi na ikwento ni Aling Aida na ito ang nag-iisa niyang apo. Kaya ganoon na lamang ang pagmamahal niya kay Agaton. Dahil tuwing nakikita ang bata, naaalala niya ang apong si Isabel. Nang matapos si Gabriel, nagpasalamat na ito sa matanda at nagpaalam na aalis na. Muling bumalik sa ulirat si Agaton at nakitang palabas na ng baryo si Gabriel. Hindi ito papunta sa dulong bahagi ng baryo, kagaya ng inaasahan ni Agaton. Nagdadalawang isip ang bata kung susunod ba. Dahil mas madilim ang parting yon ng baryo. Doon mismo sa tulay na ito, tinangay ng manananggal ang matalik na kaibigan. Ang tulay na ito ang nag-iisang lumang daan papasok ng baryo at bihira ng gamitin ng mga residente sa lugar. Dahil sa takot na baka sila naman ang makakita sa manananggal. Ngunit napagtanto ni Agaton na walang mangyayari kung paiiralin ang pagiging duwag. Kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad at sinundan si Gabriel. Bakit kaya dito niya naisip na mag-abang ng biktima? Teritoryo na to ng manananggal eh. Ano kayang mangyayari sa sagupaan nila? Tanong sa isipan ni Agaton. Dating gabi,
Nagtago ito sa mga puno at kagaya ng nakita sa dulo ng baryo. Muling naupo si Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, sa gitna naman ng tulay na kahoy, ilang minuto ang nakalipas. Nakaramdam muli siya ng antok. Mabilis niyang kinuha ang kalamansi. Patay. Nakalimutan ko namang magdala ng kutsilyo. Anong ipanghihiwa ko ngayon sa daliri ko? Wika ni Agaton. Bigla nitong pinisa ang kalamansi at direktang pinatak sa mga mata. Labis ang hapding naramdaman ng bata. Bigla namang nawala ang pagkaantok niya. Maya-maya pa, nakita niyang tila may paparating na dalaga. Marahan itong naglakad dala ang bayong. Nakasuot ng belong itim na nakasampay sa balikat. Natigilan ito nang makita si Gabriel sa gitna ng tulay. Ngunit naamoy din ito ang kalamansing nagmumula kay Agaton. Kaya napatingin ito sa direksyon ng bata. Sumigaw ang dalaga at humihingi ng tulong. Ngunit tumayo naman si Gabriel. Kagad nilapitan ang dalaga kasabay ng pagbunot ng kalis. Ngunit bigla namang lumabas mula sa pinagtataguan si Agaton. Inilabas ang baril at tinutok kay Gabriel. Layuan mo ang dalagang yan. Aswang ka, Kuya Gabriel. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw yung gumagala sa gabi para mambiktima. Galit na wika ni Agaton. Mabuti na lang nandito ka, bata. Tama ka. Siya nga ang aswang. Pumunti ka na niya akong mabiktima. Ano pang inaantay mo? Iputok mo na yung baril bago pa tayo salakayin ng aswang na yan. Wika ng dalaga sa bata. Dahil puno ng emosyon si Agaton ng mga sandaling yon, walang pagdadalawang isip na pinutok niya ito sa dibdib ng lalaki. Kagad naman itong humandusay sa lupa. Sinasabi ko na nga ba eh, walang laban ng mga aswang dito sa baril ni tatay. Ano kayang masasabi nila ngayon? Nahuli ko na yung aswang. Wika ni Agaton. Tatawagin na sana niya ang dalaga para tanungin kung ayos lang ito. Ngunit nagulat ang bata na magbago ito ng anyo. Kumapal ang mga kilay at marahang papalapit kay Agaton. Ano? Ikaw din? Aswang ka? Teka, anong nangyayari? Bakit ayaw pumutok ng baril ko? Wika ni Agaton. Kahit anong pagkalabit sa baril, hindi ito gumagana. Walang balang lumalabas kahit alam niyang kargado ito. Maya-maya pa, biglang nahati na ang katawan ng manananggal. Yung kaninang dalaga ay naging nakakatakot na matandang manananggal. Ito ang kaparehong nilalang na dumagit sa kaibigan. Imposible pang pumutok yan. Hindi gumagana ang mga bare sa mataas na uri ng aswang. Kawawa lang niyang pinatay mong binata. Nagkamali ka ng pinatay, iho. Normal na tao ang binarel mo. Wika ng manananggal. Hindi na malaman ni Agaton ang gagawin. Dahil sa takot, nanigas na lamang ang katawan niya at hindi na nagawang tumakbo. Naririnig din niya ang pagkapunit ng balat ng manananggal at ang paglagutok ng mga buto. Hanggang sa makumpleto ang pagpapalit anyo. Bigla nitong ibinaling ang atensyon kay Agaton na halos maihina sa sobrang takot. Sandali, huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka, aswang. Saklolo!
Tay, tulungan niyo ako! Sigaw ni Agaton. Halos 1 metro na lamang ang distansya ng manananggal. Nagulat na lamang ito sa biglaang paglabas ng dugo sa bibig ng aswang. Kasabay ng pagsigaw dahil sa sobrang takot. Ano? Ayos ka lang ba bata? Asa na yung tapang mo kanina? Ano na? Nabahag na ba yung buntot mo? Akala ko ba papatay ka ng aswang? Ayan o, nasa harapan mo na. Wika ni Gabriel. Nagulat si Agaton maging ang manananggal. Nagtataka sa biglaang pagkabuhay nito. Kuya Gabriel, papanong buhay ka? Sigurado kung tinamaan kita sa dibdib ba? Wika ni Agaton. Hindi ito maaari. Bakit buhay ka pa? Tanong ng nilalang. Hindi mo ba nararamdaman, aswang? May tangan akong pangil ng buhay. Walang bisa ang bala sa balat ko. Mabuti na tulungan mo na ako magpaliwanag sa batang to, aswang. Kaya ngayon, Agaton, pagmasdan mo kung paano ang tamang pagpatay sa aswang. Wika ni Gabriel. Inilabas na nito sa lalagyan ang armas sabay sugod sa manananggal. Mabilisan itong napatamaan ang mukha ng aswang. Ngunit kahit malubha ang tama, nakalipad pa din ito papalayo. Nang mga oras na ito, gising na ang diwa ni Agaton. Malinaw na ang pag-iisip. Narinig niyang humahalakhak yung manananggal habang nagtatago sa mga puno. Bigla nitong naalala ang dalang asin at kalamansi. Kuya Gabriel, may kutsilyo ka ba dyan? Pahiram naman po ko. Tanong ni Agaton. Kaagad namang iniabot ni Gabriel ang punyal na nakasukbit sa kanang binti. Nagtataka ang binata kung ano ang balak ni Agaton. Bigla itong tumakbo sa puno at pagbalik. Dala-dala na ang bag at mabilis na pinuntahan ng kalahating katawan ng manananggal. Ibinuhos ng bata ang lahat ng dalang asin. Pinagpipiga ang kalamansi sa kalahati ng katawan ng aswang. Napahiyaw ng napakalakas ang nilalang. Halatang nahihirapan na ang manananggal sa ginagawa ni Agaton. Pabalik na sana ito sa katawan. Subalit hindi niya magawang pagdikitin ang nahating parte. Tuliro na ang manananggal. Hindi na malaman ang gagawin. Subalit bigla na lamang tumagos ang talim ng kalis ni Gabriel sa bunganga ng nilalang. Ilang segundo lang unti-unti na itong nawala ng hininga. At tuluyang namatay. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Agaton. Sa wakas, Sabel, naiganti na kita sa manananggal na kumuha sa'yo. Wika ni Agaton. Mahusay ang ginawa mo, bata. Baliksikang mag-isip kahit nasa ganitong sitwasyon. Akalain mo, pati ako naisahan mo. Buong akala ko nakatulog ka na sa damuhan kanina eh. Paano mo nalabanan ng orasyong binato ko sa'yo para makatulog ka? Tanong ni Gabriel. Simple lang po. Piniga ko yung kalamansi sa mismong mata ko para mawala yung antok ko. Kaso hanggang ngayon mahapdi pa rin. Kuya Gabriel, kung hindi po kayo aswang, ano po kayo? Tsaka bakit palagi kayong tumatambay sa mga madidilim na lugar? Tugon ni Agaton. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Sino ba namang mag-iisip na ipatak sa mata niya yung kalamansi? Napakasakit nga naman nun. Bueno, total alam mo na ang sikreto ko. Hayaan mong magpakilala ulit ako sa'yo.
Ako nga pala si Gabriel, isa sa 3 berdugo ng kanluran. Dito ko pinadala para sugpuin ang ilang aswang na gumagambala sa inyo. Nakatanggap kami ng balita mula sa isang residente sa mga kaganapan dito. Sinong mag-aakala na magagawa akong barilin ng batang paslit? Kung wala lang talaga akong tangan, malamang maaga na akong namayapa. Pagpapaliwanag ni Gabriel. Kung ganun Kuya Gabriel, totoo yung mga nasaksihan ko sa dulo ng baryo? Yung may nakaharap kang aswang? Kaso bigla naman akong nakatulog. Tapos pagkagising ko nasa bahay na ako. Akala ko talaga naglalakad lang ako ng tulog eh. Tugon ng bata habang kamot-kamot pa ang ulo. Pasensya ka na bata ha? Kailangan kong gawin yon para mapanatiling lihim sana ang gawain ko at tungkol sa akin. Mahirap gumalaw kapag nasa iyo ang lahat ng mata ng mga taga dito eh. Isa lang ang hiling ko sa iyo bata. Sana panatilihin mong lihim ang nangyari dito. Walang dapat na makaalam ng totoo kong pagkatao. Doon nakasalalay ang tagumpay ng misyon ko sa baryo nyo. Makakaasa ba ako sa iyo? Areglado po Kuya Gabriel. Ligtas sa akin ang sikreto mo. Basta, ipapangako po nyo pupuksain mo ang lahat ng aswang dito sa baryo. Teka, maiba po ako. Kuya Gabriel, noong isang gabi may nakita akong aswang na pumunta sa bahay nyo. Noong una umaaligid lang at nakatago sa mga puno. Pagkatapos naman po nung isang gabi, nakita ko yung aso na marahang naglalakad. Pagkatapos biglang nagbago yung anyo. Naging nakakatakot pong aswang. Akala ko nga po kayo yun Dumiretso lang sa bahay nyo. Ayun ba? Hindi ka dapat mabahala doon. Katulad ng tao mga aswang, may mga masasama at meron ding mabuti. Kaibigan ko ang nilalang na yun. Sa tulong niya, nagagawa kong malaman ng mga impormasyon tungkol sa mga tinutugis kong aswang. Sa katunayan manunugis din siya ng aswang. Pero hindi kagaya kong mortal. Nagmula siya sa lahi ng mga gabunan. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang sa kasaysayan. Pero wag kang mabahala sa presensya niya. Ang mabuti pa linisin na natin to nang makauwi ka na sa inyo. Baka malaman pa ng mga magulang mo na pumuslit ka na naman. Mapagalitan ka pa. Muling wika nito. Inakbayan ni Gabriel ang bata at nagpatulong na sunugin ang katawan ng aswang. Pagkatapos magkasama na silang bumalik sa loob ng baryo. Nang makarating sa tahanan si Agaton, saglit na napahinto si Gabriel. Ay siya nga pala. Eto, ang lalagyan niyang punyal. Para sa iyo yan. Ingatan mo at siguraduhin na magagamit mo yan sa maraming bagay ha. Wika ni Gabriel. Nakangiti naman at nagpasalamat si Agaton sa natanggap na regalo. Masaya itong lumusot sa bintana ng kwarto. Sa wakas, wala na ang kinakatakutang manananggal sa tulay at maging ang aswang na tirador ng mga manok at baboy sa dulo ng baryo. Malaki ang pasasalamat ng bata sa tulong ni Kuya Gabriel, ang estrangherong berdugo ng kanluran. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.